You know it is. It's just ayaw mo lang aminin. Damn it, yes! I want you, Samantha. Marahas na sagot ni Ace at tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa kinauupuan niya. Hinawakan ang magkabilang balikat at halos bumaon ang mga daliri nito sa braso niya. Hindi niya pansin ang sakit dahil tila nasisihan siya sa posisyon nila. Dahil nasa pagitan ng mga hita niya ang mga binti ni Ace at kahiblo lang ang layo ng mukha nito sa kanya at sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay bumubunggo ang mga dibdib niya sa matipunong dibdib ni Ace. I want you, Samantha. I want to kiss you, to touch your body, to feel you and get inside you. Mariing sabi ni Ace na unti-unting naghahatid ng mga kilabot sa buong katawan niya. Ang bawat salitang binitawan nito. You only want my body, Ace? Tanong niya. Dahil tila katawan lang niya ang habol nito. Samantalang siya, pati ang mumunting pintig ng puso niya. I want you, Samantha. Tanging sagot ni Ace at pinaglandas ang kamay sa pisngi niya. Nagtaasan ang mga balahibo niya at tila may sariling isip na napapikit siya at dinama ang paghaplos nito sa pisngi niya. Be my woman, Samantha. Bulong ni Ace. Napamulagat si Samantha. Tumingin sa mga mata nitong nakatunghay sa kanya na puno ng pagnanasa. Daramdaman rin niya ang paglalakbay ng isang kamay ni Ace sa binti niya. Be my woman, Samantha. Ulit ni Ace. At bago pa siya makasagot, nasa mga labi na niya ang mga labi ni Ace. Gumanti siya ng mga halik rito at lalo pang idinikat ang katawan kay Ace. I want you so badly, Samantha. You make me crazy. Ace whispered while kissing her neck down to her collarbone, while his other hand kept on touching her bare leg up to her thigh. She can't breathe. Seems like she is in ecstasy, and God forgive her. She wants every touch and every kiss. She needs every touch and every kiss from Ace. She can't never ever deny it. She spread her legs widen to give Ace an access and do everything he wants. Bahala na pagkatapos, saka na siya magsisisi. Pagkatapos ng lahat, ang mahalaga, mabigyan niya ng laya ang anumang ginagawa nila ni Ace ngayon. You're so sweet, Samantha. Ace whispered, and he touched her left breast. Napaliyad siya at napasabunot sa buhok ni Ace. Samantha. Ace whispered seductively. Nang isang katok ang tila gumising sa kanila ni Ace bago pa man nila magawa ang anumang ginagawa nila. Nagkatinginan sila at mabilis niyang naitulak si Ace. Mali ang may makakita sa kanila sa ganoong posisyon dahil lalo lang mabibigyang diin ang pagkatao niya na tulad din siya ng mga kapatid niya. At siguradong pag-uusapan din siya ng mga tsismosa sa bayan nila. Dahil wala siyang pinagkaiba sa mga kapatid nito. Shit, mura ni Samantha sa sarili at mabilis na bumaba sa mesa at inayos ang damit. Sakto naman ang pagtungaw ng ulo ng sekretarya ni Ace. Sir, tumawag po ang mama niyo, pakitawagan daw po siya. Sabi ng sekretarya kay Ace na nakatingin at nalipat sa kanya ang mga mata. Tulad ng ibang staff sa resort, alam ni Samantha ang hindi rin siya gusto ng sekretarya ni Ace. Thank you. Sagot ni Ace at sinara na ng sekretarya ang pinto. Hindi naman pala nakalak habang kung ano-ano ang ginagawa nila ni Ace ibabaw ng mesa nito. That was close.
Sabi niya at sinuklay ang buhok sa mga kamay. Damn it, Samantha. Mura ni Ace na nagpapitag sa kanya at hinila siya ni Ace sa braso. Isinandal sa dingding at tinaas ang mga kamay nito sa may ulo niya. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin dito. I want you, Samantha. Marahas na sabi ni Ace at napangiwi si Samantha sa masamang salitang ginamit nito. You can't do it here. Nakuha niyang sabihin sa gitna ng kaba at excitement sa salitang ginamit ni Ace na iniisip pa lang niya kinikilabutan na siya. Napapikit ng mga mata si Ace at dahan-dahan siyang binitawan nito at umatras palayo sa kanya. Be mine, Samantha. Sabi ni Ace habang nakatayo sa di kalayuan. What do you mean by that? Tanong ni Samantha at inayos ang sarili. Alam niya ang nais mangyari nito. Alam niyang gusto siya nitong maging babae na hanggang kama lang at walang anumang relasyong mamagitan sa kanila kundi pisikal na relasyon lang. Hanggang kama lang siya tulad ng mga kapatid niya sa mga nakasamang mga lalaki na mga ito. At kung bibigyan niya ng laya ang damdamin niya kay Ace, ay magiging tulad din siya ng mga kapatid na hanggang kama lang at iiwan din pag pinagsawaan. Gagamitin mo ako, Ace? Ganun ba? I want you, Samantha. I know that. Pero hanggang saan? Tanong ni Samantha. Kahit alam na niya ang sagot, nais pa rin niyang marinig kung hanggang kama lang ba siya para kay Ace o kung katawan lang ba niya ang gusto nito at hindi ang buong pagkatao niya. Mugot ito ng malalim na paghinga at napasabunot sa sarili nitong buhok. I don't know. It just... I want you to be my woman, Samantha. I need you. Be my woman, Samantha. Nahihirapang sagot ni Ace na hindi niya maintindihan. Woman? To feel and warm your bed, Ace? She asked with fraction. Naramdaman niya ang pagkirot ng dibdib dahil nasasaktan siya. Ibibigay ko sa'yo lahat. Money, house, car, everything money can buy. Anong kapalit, Ace? Katawan ko ba? Yes, Samantha. Your body. Alam mo bang sa sinasabi mong yan, tila wala na akong pagkakaiba sa mga kapatid ko kapag tinanggap ko ang halok mo. You are different, Samantha. Dahil ako lang magiging lalaki sa buhay mo. I'll keep you as long as I want you and after that, anong gagawin mo sa akin pag ayaw mo na sa akin, Ace? Putol na tanong niya. Believe me, Samantha, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, I just want you. I want you, that's it. I need you, Samantha. Yan ang nararamdaman ko. Sex, Ace. Yan ang gusto mo sa akin. Taas noong sagot ni Samantha. Maybe yes, dahil naiintrida ako sa isang Samantha Santos. Anong kinaiintriga ng isang Ace Bienvenida sa isang tulad ko na ang mga kapatid ay kaladkarin at pumapatol sa mga may asawa? You are different, Samantha. Different dahil you think I'm still a virgin, isn't it? Hamon na tanong ni Samantha rito. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkislap ng mga mata ni Ace nang banggitin niya ang salitang virgin. Well, yes. Sa edad niyang 20, wala pa siyang karanasan pagdating sa pagtatalik. Si Ace nga ang unang humalik sa kanya at nagparamdam ng pangangailangan na sa buong buhay niya ay kay Ace niya lang naramdaman. At tila mananatiling kay Ace lang niya mararamdaman. I don't care about that thing, Samantha. I don't care kung kani-kanino ka na pumatol before me. Ang mahalaga sa akin ay kung ako,
Ako lang. Ayoko nang may kahati. Matigas na sagot ni Ace. Bumuntong hininga si Samantha at tila pinag-isipan ang sinasabi ni Ace. Alam ni Samantha sa sarili niya na may damdamin siya kay Ace. At kung bibigyan niya ng laya ang damdamin niya para rito, matatalo siya sa huli. Dahil iiwan lang siya ni Ace pagkatapos pagsawaan. Magiging tulad na rin siya ng mga kapatid niya. Hindi makikipagrelasyon si Ace sa kanya. Sisiping lang ito sa kanya pag gusto nito at pagdating ng araw na magsawa na ito sa kanya at daig pa niya ang lumang basahan na basta na lang itatapon kung saan dahil wala na itong pakinabang pa. Yan ang magiging papel niya sa buhay ni Ace pagkatapos nagpatalo siya sa sariling damdamin. What do you want me to do, Ace? Tanong ni Samantha rito. Nag-angat ng mukha si Ace at nagtama ang kanilang mga mata. Be my woman. Tell me, Ace, what's the difference between to be your woman and to be your girlfriend? Lakas loob na tanong ni Samantha. Kahit alam niyang tila hindi kilala ni Ace ang salitang girlfriend. Samantha, I can't be your boyfriend. I hate commitment. I hate relationship. Ayoko matali sa isang relasyon na walang pag-ibig. Napangiwi si Samantha sa sinabi ni Ace. Pero yun naman ang totoo. Walang pag-ibig ang anumang nararamdaman ni Ace sa kanya. Tanging pagnanasa lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Sex, Samantha. That's what I want from you and what I need from you. May diing patuloy ni Ace na tila ba parang maintindihan niya ang nais nitong mangyari sa kanila. Sex. Ulit ni Samantha na may panunuya sa tono. Ilang ang gusto mo sa akin. Sex. Kapalit ng lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera mo. Hindi ba, Ace? Yes. Hayaan mong ilayo kita rito sa San Roque. Dadalhin kita sa Maynila kung gusto mo. Doon ka tumira. Akong bahala sa lahat. Sagot ni Ace na pakiramdam ni Samantha. Kumirot ang puso niya dahil itatago siya ni Ace sa mga tao sa San Roque. Dahil ayaw din nitong madikit ang pangalan nito sa pangalan niya. Nanikip ang lalamunan ni Samantha. Nais niyang maiyak sa mga sinabi ni Ace sa kanya. Pero pinipigilan ni Samantha. Hindi siya dapat magpakita ng anumang emosyon kay Ace dahil pagtatawanan lang siya nito. Dahil may damdamin siya para rito. Samantalang ito, katawan lang niya ang habol. Nahihibang ka na kung ganoon. Mariing sabi ni Samantha at mabilis na humakbang para sana makaiwas na kay Ace dahil walang patutunguhan ang pag-uusap nila. Dahil hindi siya papayag na maging tulad rin siya ng mga kapatid. Kahit sabihin pa niyang may damdamin na siya kay Ace, pinangako niya sa sariling hindi siya magiging tulad ng mga kapatid niya. Kung ibibigay niya ang sarili sa taong mahal niya at dahil yun sa pagmamahal, hindi dahil lang sa pisikal na atraksyon, tulad ng nararamdaman ni Ace sa kanya at lalong hindi dahil sa pera at mga material na bagay. Samantha. Pigil ni Ace sa kanya at hinawakan siya sa braso. I can give you everything. Just accept my offer. Pagka-graduate mo, ititira na kita sa Maynila. Bibilhan kita ng sarili mong kondo. Doon ka magstay and bibisitahin kita doon twice or bibisitahin mo ako sa tuwing kailangan mo ng sex. Diba? Tugtong ni Samantha sa mga sinasabi nitong tila ba planado na nito ang lahat ng gagawin sa kanya para lang mapapayag siya. Samantha. I'm sorry, Ace.
I've told you I'm different. Hindi ko pinagbibili ang sarili ko. Hindi ko masikmurang ibenta ang katawan ko sa kahit anong halaga. Matigas na sagot ni Samantha at marahas na binawi ang braso. I can't believe na tulad ka rin ng iba. You offer money for sex. Tila nandidiring patuloy niya. Nanatili namang nakatingin sa kanya si Ace na tila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Uulitin ko, Mr. Bienvenida. I'm different. Hindi ko pinagbibili ang sarili ko. Determinadong sabi ni Samantha at mabilis na naglakad palabas ng opisina nito bago pa ito makapagsalita. God damn it! Sigaw ni Ace at tinabig ang mga gamit na nasa ibabaw ng mesa kung saan nakahiga si Samantha kanina. Tumapon sa sahig ang mga gamit at lumikha ng malakas na ingay. Sinulyo pa ni Ace ang mesa at napangisi. Hindi ba't he never fuck in his office? Hindi ba't kasama sa mahigpit niyang rules na hindi niya gagamitin ang opisina sa babae? Bakit kay Samantha ang daling nabali ang rules niyang yon? Alam niyang kung hindi lang kumatok ang sekretarya niya ay kayang-kaya niyang makuha si Samantha. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nagpakababa siya ng ganoon kay Samantha para lang mapapayag niya ito. Pero yun lang ang tanging paraan niya para makuha si Samantha at masagot ang lahat ng mga tanong niya kung ano nga bang nararamdaman niya kay Samantha. Kung bakit bumabagabag sa kanya ng husto ang isang tulad ni Samantha. Yes, aaminin niyang maganda si Samantha. Makinis, may magandang katawan at alam niyang maraming kalalakihan ang naa-attract rito at sa angkin nitong ganda. Alam niyang ni isa wala pang nakarelasyon si Samantha. Ni isa, wala pa itong sinamahan na lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, baka siya pa lang ang nakagawa ng mga bagay na yun kay Samantha. Halata niya sa mga kilos nito na bago rito ang mga ginagawa nito. Hindi ito marunong humalik. Hindi rin ito alam kung paano kikilos. At dahil doon, lalo siyang tila nahuhumaling kay Samantha. Wala pang nagparamdam ng ganito sa buong buhay niya. Sa dami na ng mga babaeng nakasama niya, wala pang tila nagpabaliw sa kanya ng ganito. She will be mine, not immediately, but definitely. He promised to himself. Kinagabihan, umuwi si Ace sa bahay nila sa subdivision dahil nakakailang tawag na ang mama niya sa kanya. Tinatanong kung nasa resort ba ang papa niya. Dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ng mama niya at mag-isip na naman ng kung ano-ano, nagsinungaling na lang siya. Sinabi niyang nadatnan niya sa resort ang papa niya para huwag na itong mag-isip pa. Isa pa, sa pinoproblema niya ang bagay na yun, huwag naman sanang nakikipagkita muli ang papa niya kay Lorraine. Dahil hindi na niya alam ang gagawin niya. Siya kay Samantha at ang papa niya sa kapatid ni Samantha. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman ng mga ito, lalo na ang mama niya. Baka magtangka na naman itong magpakamatay pag nalaman ito. Hindi siya makatulog. Kaya naisip niyang uminom sa minibar sa baba. Nakakailang kopita na siya nang makita ang papa niya. Kararating lang nito galing kung saan. Ace, andito ka pala iho. Tila gulat pang sabi nito. Sinulyapan lang niya ito at tinuloy ang pag-iinom. Can I join you? Bihira ka lang sa bahay, hayaan mong samahan kita dyan. Sabi ng papa niya at naupo sa kabilang silya, katapat ng kinauupuan niya at kumuha ng kopita. Sinalina naman niya ang hawak na kopita ng ama at nag-cheers pa sila bago uminom. Marami si Isa man ng loob sa ama.
mula nung pinaalis siya ng San Roque dahil lang sa ginawa niyang pagpapalayas sa pamilya ni Samantha noon. Alam ni Ace hindi mali ang ginawa niya. Tama lang yun para sa kanya. Dahil ang mga ito ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang mama niya noon. Wala naman siyang balak bumalik pa ng San Roque, pero nakiusap ang mama niya dahil hindi na nga raw kaya ng papa niyang patakbuhin ang resort. Bumalik siya ng San Roque at kung bakit naman sa pagbabalik niya ay nag-cruise ang landas nila ni Samantha na nagbibigay ng panibagong problema sa kanya. Naaaminin niyang ngayon lang niya na problema ang ganito sa babae at aaminin din niyang hindi niya alam ang solusyon. May problema ba, iho? Tanong ng papa niya. Malalim ang iniisip mo. No, tired. Pagsisinungaling ni Ace. I'm your father, Ace. And I know babae ang pinoproblema mo. Sagot nito at inubos ang laman ng kupita nito. Minsan nakikita ko sa'yo, ang problema mo ay sa puso. Patuloy nito at tumayo sa kinauupuan. Follow your heart. Lead to your happiness. Dagdag pa nito at tinapik ang balikat niya at naglakad paakyat ng hagdan. Heart? Bulong ni Ace sabay iling ng ulo at muling linagyan ng alak ang baso. Ano bang alam ng papa? Kinabukasan, halos paggabi na nang makapunta siya ng resort dahil kinakailangan niyang muling pumunta ng kabilang bayan. At dahil na rin naparami ang inom niya, hindi siya agad nagising. Malapit na siya sa gate nang mamataan si Samantha na bumaba sa kotse. Hindi niya inalis ang mga mata kay Samantha habang nagpapaalam sa lalaking nasa driver's seat. Kumunot ang noo niya habang nakatingin sa lalaking naghatid kay Samantha. Kaagad niyang nakilala ang lalaki. Si Rafael Ontiveros. Bakit sila magkasama? Tanong ni Ace sa sarili. Nakita niyang pumasok sa resort si Samantha matapos may iabot kay Mang Tonyo. Marahil pagkain. Mabilis ni Ace pinaharurot ang kotse papasok sa gate. Pagka-park niya, kaagad siyang bumaba ng kotse at mabilis na pumasok sa HR office. Kaagad niyang nakita si Samantha sa may pasilyo. Nagulat pa ito nang makita siya at napahinto sa paghakbang. We need to talk. Mariing sabi ni Ace at hinila ito sa braso. At bago pa ito makapagprotesta, naitulak na niya ito papasok sa bakanting opisina at nilak ang pinto. What are you doing, Ace? Tanong ni Samantha na nasa loob na sila ng bakanting opisina. What am I doing, Samantha? You tell me what the hell are you doing? Balik tanong niya rito. Lumalim ang kunot sa noo nito. Ano bang sinasabi mo? Why you were with Rafael, Samantha? Matigas na tanong ni Ace. Nakita niyang nagkibit balikat lang ito. Ano naman ngayon kung kasama ko si Rafael? Dahil, Samantha, siya ba ang dahilan kaya tinanggihan mo ang offer ko? What? Tell me. Galit na Ace na tanong at hinila ito sa braso. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kung magkasama man kami ni Rafael, labas ka na ron. So, he's the reason kaya you dumped my offer. Offer? Tuya ni Samantha at marahas na binawi ang braso. Ang walang matinong babaeng papayag maging babae mo, Mr. Ace Bienvenida. That's why you choose to be Rafael another woman. Ganoon ba, Samantha? Another woman? Anas ni Samantha na tila ba nagulat pa sa sinabi ni Ace. Rafael is a married man, Samantha.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.